Hindi ako magpagsalita. Naiyak na ako. Sige lang, Pastor. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga pastor, preacher, looking unto Jesus. Huwag tayong hinto. Don't give up. Yan lagi ako. Amen. Don't give up. Amen. Amen. Yan lang ako. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Nandito po si Pastor Fred at siya po ay nagmi-mission 2 years po. Siya ay ngayon ay 70 years old. So ito po yung istorya ng kanila pong gawain. Sige Pastor, ano pong testimony? Ang gawain namin sa Sihi ay medyo malungkot kasi hindi gaanong ang membro ay active. Kaya ganun pa man, ako ay palibasa ay ako ay nangako sa ating Panginoon na sa abot ng aking makakaya ay ipagpapatuloy ko itong gawang ito. Bagamat may kahirapan, kulang sa mga pangangailangan, pero tuloy pa ako. So simple, napakalayo ko po talaga. Pero sinisikap kong makarating upang sila ay patuloy na mabahagihan ng salita ng Panginoon. So sa awa naman ng Diyos, minsan ang aming miyembro dati 5, 3 hanggang 1 na lang. Hanggang sa parang wala na. Ganun po ang nangyayari doon. Kasi siguro marahil ang aming gawain doon ay talagang medyo kulang sa mga pangangailangan. Kasi ang nais nila siguro sila ay aking mabigyan, pero wala akong maibibigay kasi ako isang mahirap lang. Una sa lahat, ako ay 70 years na, wala akong hanap buhay. Kaya ako umaasa na lamang sa tulong ng mga kapatiran na nagbibigay sa akin ng pamasahe paparoon. Napakalayo ko pa kung tutuusin. Pero sinisikap ko na marating sila para hindi naman nila ako masabing pastor na hindi nagmamalasakit sa mga miyembro. Magkano ang pamasahe niyo Pastor papunta doon? Ang pamasahe ko doon sa jackliner ay 130 from Buangan to Sihi. Yun lang po. One way lang yun Pastor? One way lang yun. Kaya ako ay nangangailangan ng ilang bisis sa isang linggo. Apat na bisis ako. Ang papunta-punta niyo po sa gawain? Oo. Pero sa isang buwan, ilan yon? Ay ang inaasahan ko lang naman ay 500 na support from Christ. Paano ko mapapagkasya yon? Kaya ako na mismo ang gumagawa ng paraan para may pamasahe ako paparoon sa amin sa simbahan. Kaya ako'y nalulungkot minsan, pero wala akong magawa. Kayang-kaya ko pa rin gawain kasi nga nakadepende ako sa Panginoon. Lagi kong tinitingnan na lang yung Hebreo 12 verse 2, looking unto Jesus. Yun na lang aking inaano. And then ang ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan. Yun lang aking itatanim sa isip ko. And then yung Matthew 6:33. Yun lang aking laging paborito. Yun lang po ang aking masasabi na kung alam mo naman ang Panginoon, kumikilos naman yan. Kaya ako ay hindi nawawala ng pag-asa kasi ang Panginoon ay andyan lang. Ano masasabi niyo Pastor sa mga bago nag-i-start ng mission, mga bata pa, malalakas pa? Dahil kayo, nag-start kayo ng mission, 68 years old, 2 years kayo sa gawain, 70 na kayo ngayon. Ano po masasabi niyo Ang Pastor? masasabi ko lang dyan, ang pag-serve sa gawain ng Panginoon, wala sa bata, wala sa matanda. Kasi nasa puso yon. Yung puso mo ang magtutulak sa'yo para maglingkod ka sa Panginoon. Ako talaga, inisip ko talaga kahit ganito akong edad, gusto ko maglingkod. Sabi nga sa Bible, kung ikaw ay huwag mong kalimutan mo ang iyong sarili. Hindi man ibig sabihin kalimutan. Ibig sabihin, kung ano yung kasayahan mo, yung lahat, tanggalin mo na yan para sa gawain ng Panginoon. Yung gawain na lang ng Panginoon ang bigyan natin ng atensyon. Huwag yung sarili mo, yung mag-enjoy, dati nag-enjoy, ganyan-ganyan. Pero ako, inalis ko na talaga yun. Kasi sabi doon, iwanan mo, ang hindi mo kayang iwanan ng iyong pamilya, ang iyong mga magulang o bahay, trabaho, ay hindi ka naman karapat-dapat sa maging disipulo ko. Yun ang sabi niya. Kaya ang sabi ko, kaya ko itong gawain. Pero hindi naman ibig sabihin nun, na papabayaan mo yung pamilya mo, iyong mga trabaho. Ibig sabihin, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun.
Yun ang aking pinanghahawakan. Opo. Yun nga yung sinabi kong una, yung ang ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan. Ako ay patuloy na umaasa na mayroon tutulong sa akin. Amen. Sa biyaya Yun ng lang, Panginoon. Sa biyaya Ano ng po. Panginoon. Kasi alam niyo po mga kapatid, dito sa lugar ng Marinduque ay hirap po talaga sa mga tao, lalo na sa lugar na ganito. Yan, bulubundukin, open field siya. At ang mga tao po dito ay nasanay sa tradisyon. So hindi sila ganun kadali maakay sa Panginoon. At isang bagay, napakahirap po magmisyon kung ganito na yung edad. Pero dahil sa panawagan ng Panginoon, ay si Pastor Fred ay tumutuloy at gustong magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. Last message niya, Pastor, ano masasabi niyo? Ang masasabi ko lang, hindi na ako magpagsalita. Naiyak na ako. Sige lang, Pastor. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga pastor, preacher, looking unto Jesus, magtiyaga tayo kasi mayroong pangako ang Panginoon. Sa mga tagapagturo na nagtitiis, alam ko may crown tayo eh. Pero abutin natin yun. Katulad ni Pablo, siya ay namatay sa paglilingkod. Kaya ko rin naman ganun. Pero dito man sa Marinduque, wala pa naman ganun na pinapatay sa paglilingkod. Dito ay puro ayaw lang, ayaw. Yes nang yes, pero no naman yun. Kaya, ganun lang talaga ang buhay. Kaya lang, ibig sabihin, huwag tayong hinto. Don't give up. Yan lagi ako. Amen. Don't give up. Amen. Amen. Yan lang ako. Amen. Praise God. Salamat po sa buhay niyo, Pastor Fred. Yes. At maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At God bless po sa inyo.